billion po per year. Okay. Ito pong 300 billion, you're talking about excise tax only o including VAT? Yung dalawa ho, 150, 150 or Okay. more, a little bit more. Sige. Meaning, the more you consume, the more you pay taxes. The more is the collection. The more we consume. Same lang eh. Oo. Ito kasi nakapit na, Sir Ted. Tapos naman po talaga I yan. know. Oo, tama naman. Tama. Oo. At Director, aabang Sige. tayo dahil sabi niya Saturday Sige. or Sunday Opo. ilalabas kung magkano talaga ang magiging presyohan. Pero most definitely, hindi bababa ng 5 pesos per liter. Salamat ano? po na marami. Oo. Thank you, Director, sa inyo pong paliwanag. Salamat, sir. Opo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, Sir Ted. Thank you Thank po, you. Director. Yan, sakit ng Director ulo Rino nila. Abad ng Oil Energy- Industry. Oil Industry Management, Management Bureau. Alright, sabi nga mag-ingat kayo kasi nga baka daw magresulta ng panic, etc. Pero well, sa ngayon ho kasi hindi na ho naitatago yan because ang iba hong mga players nga nagsasabi na po na malaki-laki ito. Higit 10 piso ang sinasabi po nila. More than 10 pesos ang pwede pong ipatong o maging aumento sa per liter. Yung staggered na yan, tignan natin kung paano ho nila makukumbinse itong mga oil companies na ito. Ngayon na naman, lalabas yung kahalagahan sana na yung Petron na dati-rati nga po ay pag-aari natin, dito po lalabas nga yung kahalagahan noong pong pagkakaroon sana ng sariling oil company ng Pilipinas. Yung Petron na iyan, yan po yan atin yan eh. Pero na-privatize din po ito sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Fidel V. Ramos. Well, that's already water under the bridge. Pero kasi kung meron kang sarili din, sana ito na po yung maaaring makatulong sa ating pong mga kababayan kung sakasakali. Nang sa ganun po, masiguro mo yung supply and of course yung presyuhan na hindi kumbaga magsasamantala sa laki din po ng kanila pong windfall profit dito po sa mga presyuhan na ito. Pero ngayon po, wala tayong magagawa dyan. Otherwise, bibilhin mo ulit yung Petron. Ang isa nga kasi sa mga issue dyan, kaya yan na-privatize din dahil kapag daw po gobyerno po ang nangangasiwa ang tinde ng korupsyon. Isa yan, parang Philippine Airlines dati, ganun din yan eh. Na-privatize po din kasi nga din, mga kapatid, pinagkakakitaan ng iba at nagkakaroon din daw po ng dynasty din. Alam niyo ho yun? Yung usapin po ng graph, mga kapatid, kaya po na-privatize yung mga kumpanyang yan na dati po pag-aari ng gobyerno. Kaya sa puntong yan, I strongly suggest na dahil po sa itong graft and corruption po naman ay hindi na susugpo sa gobyerno ho natin, i-privatize na po natin ang gobyerno. Ang buong gobyerno. Baka sakaling mas mapaganda ang serbisyo. May punto naman. Oo. Baka mas makatipid pa tayo kung isinapribado natin ang gobyerno. May punto talaga. Hindi ba? Totoo naman. Okay. Sige po mga kapatid, alas 8:50 shirt mo. Ikulong, mandarambong. Ano ang t-shirt na binigay sa akin ni Ate Dina? Walang makukulong na mandarambong. Oo. Ito ho yun eh. Ito yun. Sinasabi ni... Ito, galing sa negosyante ito ha. Na... bago po itong pinakamalaking problema ng mundo ngayon, itong gulo dyan sa gitnang silangan. Kasi nga yung confidence mo, right? Bakit po may mga nagsasabi na walang makukulong na mandarambong? Meron nga isa nung una, well, hangang-hanga nga tayo. Kasi nga, wag daw tayo mag-isip po ng ganito. Oo, nakakadagdag daw tayo doon sa pagiging talamak nitong mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi ba? Pero bakit na naman nasisiraan ng loob? Bakit naman sa pananaw mo wala makukulong? Look at the signs. I mean, magpakatotoo po tayo. Isipin po natin, magpakatalino po tayo. Look, signs. Una, nasan na ba si Saldico? Una, Di ho ba siya ang starring dito? Puntahan ninyo ang lahat ng mga investigasyon. Siya ang inunguso. Yung Saldico lumantad,
in several occasions doon sa kanyang vlog, at meron naman siyang inunguso. May mga taong starring doon sa mga affidavit. Affidavit ni Bernardo, isang tabi mo na yung affidavit ng 18 mga marino na kine-question ang kanilang kredibilidad. Pero nandoon siya sa mga kwento, yung mga starring. Dito po sa skandalong ito. So tanong, talaga bang hinahanap si Zaldico o hindi? Sagutin mo nga ako dyan, ikaw ang naka-t-shirt ang ganyan eh. Ikaw lang mandarambong eh. Ang ating pong gobyerno ay nagpadala na ng Interpol Red Notice at hindi po namin hawak Meron na, yun. wala pa. Meron na tayong request. Request lang, hindi nagpadala. May request tayo pero wala pa silang tugon. Hindi po hawak ng ating gobyerno ang tugon ng International Police. So tayo po ay nag-aantabay na lamang. At wag niyo sasabihin na walang ginagawa ang administrasyon dahil meron ng mga nakulong. Antay lang po kayo dahil meron pang mga susunod. Thank you po. So hinahanap si Zaldico o hindi? Hinahanap namin, hindi lang makita. Pero hinahanap po namin yan. Okay. Oo. Sige. Hinahanap si Zaldico. Hinahanap namin si Zaldi. Na para bagang nawala na. Nawala na yung atensyon ng lahat kay Zaldico. Hello? Hindi pa nung una, araw-araw nga, mismo nga, ang Pangulo pa nagbabalita, pero parang natigil nung nagkaroon ng sige kapag ginawa nyo ito, itong gagawin ko. Hindi kami nagpapablockmail, etc. Pero natigil. Wala na tayong balita kay Zaldico. Hindi po ba? Itong si Leandro Leviste. Pasilin po ninyo, si Leandro Leviste. Hindi ba si Leandro nagsabi, bakit ako? Siya daw ay hinikayat ng mga ibang bansa. Bakit? Bakit? Hinikayat sa mga ibang bansa. Ano nga yung balita dati? Nakalimutan ko na kasi si Leandro. Nasaan na nga pala siya? Nasa abroad. Oo. Sumunod siya sa panghihikayat sa kanya. Oo, yung suggestion sa kanya ng mga ibang bansa siya, sumunod siya. Bakit siya? Kasi di ho ba napunta na doon sa kwento na pinuntahan siya ng isang Adrian Bersamin? Naalala ho ninyo? Pinuntahan siya at sinasabi daw po na mayroong sinumpaang salaysay yung taong yun at lumapit sa kanya pag may nangyari daw po doon sa taong yun, ito yung report, ay si Leandro ang may hawak. At ito nga din po yung ginamit na batayan doon sa impeachment ni Pangulong Junior pero nabasura. Pero ang tanong dito, totoo ba yun o hindi? May sinasabi daw po nakakita nitong mga exchanges na ito ng mga mensahe. Pero hindi hupat si Leandro sinabihan na siya ay iimbestigahan, tama, doon sa kanyang mga kontratang pinasok sa gobyerno o mga kontrata ho na kinuha para mag-supply ng solar power na hindi naman niya natupad, etc. at siya daw po ipapanagutin. Hindi ba? Sinabi yun dati. Pero nagkaroon ng balita na sumipat ka na lang nang hindi ka na makagulo. So tanong, lumabas si Leandro, nasa abroad siya, kumusta na yung kanyang sinasabing kaso? Magkasama kaya sila ni Zaldi? Hindi naman siguro, no? Hindi ba? Medyo... Ano na nangyari sa kanyang kaso? Mag-observe lang po tayo sa nangyayari dito. Unti-unti. Sa gatekeeping. Kung totoong independent ka, dapat pagtapos ng report ninyo, report ka agad sa bayan. Hindi.
report kagad sa presidente. Ngayon, eventually, maglalabas ng presidente o sino man po dyan sa Malacanang kung ano yung laman ng report, maniniwala ka ba doon? Kasi nga, hindi nilabas yung original, yung actual na report. Hindi po ba? ICI, hello? Independent Commission for Infrastructure. Paligay ko po, tanggalin nyo yung word na independent. Gawin nyo pong Presidential Commission for Infrastructure. With all due respect to everyone, ano lang ho ito, medyo malumanay lang po na pag-uusap natin tungkol sa isyong ito. Kaya may mga nagsasabi, walang makukulong na mandarambong. Kasi nga mga palantandaan, papunta na po doon. Na gusto na ho nila itong ibaon sa limot and we move on. Hindi ko sinasabing sa kanila nang galing yon, pero ganun po yata ang dating. Hindi po ba? Nawawala na po eh. Wala na. Ang nababanggit atong ang 20 million, di pa rin nila mahagilap. Si Saldico, asan na siya? Sige nga, yun po ang ating katanungan dito. Hindi ko na iisa-isahin pa mga palatandaan kung bakit ganito po yung panukala ng pagkakaroon ng Independent People's Commission. Nung una, certify at urgent, uunahin namin ito, bago magganito, uunahin ito, bla bla bla, chenes. Ngayon, asan na? Asan na yun? Hindi ba? Nung una nga daw po, medyo malamya ang presidente. Oh. Hindi ba? Sorry po, no? Sasabihin, ikaw talaga, wala ka. Hello? Ang sinasabi lang po natin dito ay kung ano po ang ating nalalaman at kung ano po ang ating obserbasyon. Alright? So isigaw mo yun sa'yo. Ikulong, mandarambong. Isigaw mo yun sa akin. Walang makukulong na mandarambong. Wala. Sad naman yan.